Dalawang pink na linya. Nakatitig si Althea Reyes sa maliit na plastik na hawak niya, ang mga daliri ay nanginginig. Dalawang malinaw, walang dudang pink na linya ang sumalubong sa kanyang mga mata, isang hatol na mas malamig pa sa sahig na baldosa na kanyang kinaupuan sa banyo. Hindi saya ang naramdaman niya. Hindi pananabik. Kundi isang dalisay na takot, isang takot na gumapang mula sa kanyang tiyan, umakyat sa kanyang dibdib, at humigpit sa kanyang lalamunan na parang yelo. Ilang buwan na ang nakalipas mula nang gumuho ang kanyang mundo. Isang email lang ang kinailangan. Isang malamig at formal na abiso na nagsasabing hindi na kailangan ang kanyang serbisyo sa Lumina Holdings. Walang malinaw na dahilan, isang tea company restructuring kilang daw ang sinabi. 10 taon ng kanyang buhay, ng kanyang katapatan, ng kanyang mga pangarap na binuo sa loob ng kumpanyang iyon, biglang nawala na parang bula. Naalala niya ang gabing iyon. Ang bigat ng kahihiyan. Ang pait ng kawalan ng katarungan. Dinala siya ng kanyang mga paa sa isang maliit na bar sa isang sulok ng Makati, isang lugar na hindi niya karaniwang pinupuntahan. Doon, sa ilalim ng madilim na ilaw at sa saliw ng malungkot na musika, sinubukan niyang lunurin ang kanyang sakit sa alak. At doon din niya ito nakilala. Hindi niya maalala ang pangalan. Hindi niya naaninag ng mabuti ang mukha. Ang tanging naaalala niya ay ang isang pares ng mga matang nakikinig, isang boses na malalim at mahinahon na nagtanong kung okay lang ba siya. Sa gabing iyon, sa isang taong hindi niya kilala, ibinuhos niya ang lahat. Ang kanyang mga pangarap na nagkawatak-watak, ang kanyang galit sa mundo, ang kanyang pakiramdam na siya'y walang kwenta. At nakinig lang ito. Walang panghusga. Isang pagkakamali ang nangyari. Isang pagkakamaling dulot ng alak, kalungkutan, at ng panandali ang pakiramdam na may isang taong nakaintindi sa kanya. Kinaumagahan, gumising siyang mag-isa sa isang hotel room na hindi pamilyar, na may kasamang matinding sakit ng ulo at isang mas matinding hiya. Mabilis siyang umalis, pilit na ibinabaon sa limot ang gabing iyon. Pero ngayon, hawak niya ang resulta ng pagkakamaling iyon. 2 pink na linya. Isang sanggol. Isang sanggol na bunga ng isang gabing puno ng pait at kawalan ng pag-asa. Paano niya ito bubuhayin? Wala siyang trabaho. Ubos na ang kanyang ipon. Ang tanging natitira sa kanya ay ang kanyang pride, isang pride na ngayon ay dinudurog ng katotohanang kailangan niyang bumalik sa Lumina Holdings, hindi bilang isang empleyado, kundi bilang isang dating empleyado na kukuha ng kanyang huling sahod. Nanginginig ang kanyang mga tuhod habang nakatayo siya sa grandiosong lobby ng Lumina Holdings Tower. Ang matataas na kisame, ang makintab na marmol na sahig, at ang mga empleyadong naglalakad ng may kumpiyansa sa kanilang mga suot na mamahalin, lahat ng ito ay parang nangungutya sa kanya. Dati, bahagi siya ng mundong ito. Ngayon, para siyang isang pulubi na pumapasok sa isang palasyo. Pinilit niyang itaas ang kanyang noo. Suot niya ang kanyang pinakamatinong blazer, kahit na medyo kupas na ito. Inayos niya ang kanyang buhok at huminga ng malalim bago lumapit sa reception desk. "Good morning, ma'am. I'm Althea Reyes. Nandito po ako para kunin yung final pay ko," sabi niya sa receptionist, pilit na pinatatatag ang kanyang boses. "Okay, ma'am. Please have a seat." "Tatawagan ko lang po ang EC department," sagot ng babae nang hindi man lang halos tumitingin sa kanya. Umupo si Thea sa isang upuang malayo sa karamihan. Bawat minutong lumilipas ay parang isang oras. Tiningnan niya ang mga taong naglalakad, mga dating niyang kasamahan na ngayon ay umiiwas ng tingin na para bang nakakahawa ang pagiging isang talunan. Naramdaman niya ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata. Hindi siya iiyak dito. Hindi niya ibibigay sa kanila ang kasiyahang iyon. Biglang tumunog ang isang kampana, hudyat na may bumubukas na elevator. Isang grupo ng mga naka-corporate attire na lalaki at babae ang lumabas. Nasa gitna nila, napapalibutan ng mga board members at matataas na opisyal, ay isang lalaking matangkad, may matikas na tindig, at isang presensyang hindi mo maaaring baliwalain. Tila huminto ang pag-ikot ng mundo sa lobby. Lahat ay bumabati, yumuyuko ng bahagya. "Congratulations again on your first day, Sir Miguel," narinig niyang sabi ng isa sa mga kasama nito. Narinig ni Thea ang pangalan, ngunit ang kanyang atensyon ay nasa mukha ng lalaki. May kung anong pamilyar sa tindig nito, sa paraan ng paggalaw ng kanyang mga balikat.
At nang sa wakas ay lumingon ito sa kanyang direksyon, para siyang binuhusan ng nagielong tubig. Ang malalim at seryosong mga mata. Ang matangos na ilong. Ang perpektong tabas ng panga. Hindi. Hindi maaari. Siya. Siya ang lalaki sa bar. Ang lalaking may mabait na mga mata na nakinig sa lahat ng kanyang hinaing. Ang estrangherong kasama niya sa gabing sinubukan niyang kalimutan. At ngayon, narito ito, ipinapakilala bilang si Miguel de Villa, ang bagong, makapangyarihang ihi ng kumpanyang nagpatalsik sa kanya. Nagtagpo ang kanilang mga mata sa gitna ng abalang lobby. Sa isang iglap, nakita ni Thea ang isang kislap ng pagkilala sa mga mata nito, isang mabilis, hindi maikakailang kislap. Ngunit kasing bilis din itong nawala, pinalitan ng isang malamig, blanko at propesyonal na tingin. Isang tingin na parabang nakatingin siya sa isang estranghero. Sa isang tiwala lang. Gumuho ang sahig sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang lahat ng hangin ay tila hinigop mula sa kanyang baga. Ang takot na naramdaman niya kaninang umaga, dahil sa dalawang pink na linya, ay wala pa sa kalingkingan ng matinding sindak na nararamdaman niya ngayon. Ang ama ng dinadala niya ay ang bagong ihi ng kumpanyang nagwasak sa kanyang buhay. Bago pa siya makagalaw o makapag-isip, huminto si Miguel de Villa, may ilang talampakan ang layo mula sa kanya. Ang mga mata nito ay nanatiling nakatitig sa kanya, malamig at mapanuri. Pagkatapos, lumingon ito sa kanyang sekretarya na nasa tabi niya, at sa isang boses na sapat na ang lakas para marinig ng mga taong malapit, kasama na si Thea, nagtanong ito. Sino siya? Ang buong Makati City ay nakalatag sa ilalim ng bintana ni Miguel de Villa, isang karagatan ng mga gusali at abalang kalsada na sumisimbolo sa kapangyarihan at kontrol na hawak niya ngayon sa kanyang mga kamay. Ang amoy ng bagong katad mula sa kanyang upuan at ang banayad na ugong ng aircon ay dapat sana inagbibigay sa kanya ng kapayapaan. Ngunit ang kanyang isip ay wala sa mga ulat sa kanyang harapan o sa panoramikong tanawin. Nasa baba ito, sa lobby. Sino siya? Ang tanong na iyon ay isang kasinungalingan. Isang depensa. Isang pader na mabilis niyang itinayo sa pagitan niya at ng isang multo mula sa nakaraan. Alam na alam niya kung sino ito. Alve Reyes. Ang babae sa bar. Ang babaeng may mga matang puno ng sakit at pagkabigo, na sa gitna ng kalasingan ay nagkwento sa kanya tungkol sa mga pangarap na binuo niya sa loob ng 10 taon sa Lumina Holdings, bago ito biglang winasak. Naalala niya ang bigat ng bawat salitang binitawan nito, ang bahagyang panginginig ng boses nito. At sa isang sandali ng kahinaan, isang sandali ng pagkalimot sa kung sino siya at sa mga responsibilidad na nakaatang sa kanya, hinayaan niyang lamunin sila ng gabi. Iyon ay isang pagkakamali, isang malaking pagkakamali sa kalkulasyon. Akala niya ay hindi na sila magkikita pang muli. Ngunit narito ito ngayon, sa mismong teritoryo niya, isang paalala ng isang gabing pinili niyang kalimutan. Amanda, sabi niya sa intercom, ang kanyang boses ay matigas at walang emosyon. Yes, Sir Miguel, sagot ng kanyang sekretarya. That woman from the lobby. Alve Reyes. I want to see her file. Now. Ilang sandali lang, isang manipis na folder ang nasa ibabaw na ng kanyang mamahaling mahogany desk. Binuksan niya ito. Nandoon ang lahat, ang kanyang 10 taong serbisyo, ang mga positibong performance review, at sa pinakahuling pahina, ang isang pirma na nag-uutos ng kanyang terminasyon. Isang key restructuring kinadesisyon na inaprubahan bago pa man siya maupo bilang isa siyang loose end. Isang problema. Huminga siya ng malalim. Ang bawat sihu ay may mga problemang kailangang ayusin. Ito ang una sa kanya. Amanda, sabi niya muli sa intercom. Patawagin mo siya. Dito sa opisina ko. Ngayon na. Nang bumukas ang pinto ng kanyang opisina, tumayo si Alve roon, mukhang mas maliit at mas marupok kaysa sa naaalala niya. Suot nito ang isang kupas na blazer, pero ang kanyang mga mata ay nag-aalab sa isang halo ng takot at pagsuway. Nakita ni Miguel ang bahagyang panginginig ng mga kamay nito sa gilid, ngunit ang kanyang baba ay nanatiling nakaangat. Please, have a seat, Villa Reyes, sabi ni Miguel, iginagaya ang upuan sa harap ng kanyang desk. Ito ang kanyang teritoryo. Dito, siya ang may kontrol. Umupo si Villa nang hindi nagsasalita. Ang katahimikan sa loob ng malawak na opisina ay mabigat.
I reviewed your file. Simula ni Miguel, pinapanatili ang kanyang tono na parang isang business meeting lang ito. It appears your dismissal was abrupt. Part of the old management's decisions. Lumina Holdings values its loyal employees. I am prepared to offer you generous separation package as compensation for what seems to be an unfair situation. Confidential, of course. Inilapit niya ang isang sobre sa gilid ng mesa. Isa itong transaksyon. Isang paraan upang isara ang kabanatang ito, upang alisin ang problema. Pera ang solusyon sa halos lahat ng bagay sa mundong ito. Ngunit hindi gumalaw si Thea. Tinitigan lang niya ang sobre, pagkatapos ay itinaas ang kanyang mga mata at sinalubong ang tingin ni Miguel. Hindi ko kailangan ng limos mo, sir, sabi niya, ang bawat salita ay matigas. Nagulat si Miguel sa direktang pagtanggi nito. This is not charity, Ines Reyes. This is standard procedure. As settlement. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Thea. Standard procedure. Ang itapon na lang na parang basura pagkatapos ng 10 taon. At ngayon, isang sobre para makonsensya ka. Hindi, salamat. Tumayo ito, tila handa nang umalis. Ang pagsuway nito ay nakakairita. Kailangan niyang kontrolin ang sitwasyon. Umupo ka, utos niya, ang boses ay mas may bigat na ngayon. Hindi pa tayo tapos. Muling umupo si Thea, ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Ang tensyon sa pagitan nila ay halos nasasalat. Hindi ko alam kung ano ang iniisip mo, sabi ni Miguel, pero ang pagpunta mo dito ay isang pagkakamali. Ano man ang nangyari sa pagitan natin? Walang nangyari sa pagitan natin, putol ni Thea, ang boses ay nanginginig sa galit. Isang gabi lang yon. Isang pagkakamali. Pero may resulta ang pagkakamaling iyon. Tinitigan siya ni Miguel, naghihintay. Huminga ng malalim si Thea, tila nag-ipon ng lakas ng loob. At nang sa wakas ay nagsalita ito, ang mga salita niya ay tumama kay Miguel na parang isang malakas na suntok sa sikmura. Hindi ko kailangan ng pera mo para sa sarili ko, sabi nito, ang boses ay basag na. Pero paano ang anak mo? Anak. Ang salitang iyon ay umalingaw sa loob ng tahimik na opisina. Para itong isang granada na sumabog sa gitna ng kanyang maayos at perpektong planong buhay. Nanigas si Miguel sa kanyang kinaupuan. Ang lahat ng dugo ay tila umalis sa kanyang mukha. Biglang sumikip ang hangin. Iskandalo. Media. Ang board of directors. Ang pangalan ng kanyang ama. Ang alaala ng pagtataksil ng dati niyang kasintahan na halos ikawasak ng kanilang pamilya. Lahat ng kanyang kinatatakutan ay nagkatotoo sa isang pangungusap. Napatingin siya sa tiyan ni Thea. Hindi pa halata. Ngunit ang katotohanan ay naroon. Isang bombang naghihintay na sumabog. Sa isang iglap, ang psihi sa loob niya ang pumalit. Hindi ito oras para sa gulat. Ito ay oras para sa damage control. Ang kanyang mukha ay naging isang blangkong maskara. Ang kanyang mga mata ay naging kasing lamig ng bakal. Magkano ang kailangan mo? Tanong niya, ang boses ay walang anumang emosyon. Umiling si Thea at nakita ni Miguel ang isang butil ng luha na pumatak mula sa mata nito. Hindi mo naiintindihan. Hindi ito tungkol sa pera. Lahat ng bagay ay may presyo, git ni Miguel. I will take responsibility. Sasagutin ko ang lahat ng gastusin. Ang ospital, ang pag-aaral, lahat. Bibigyan kita ng buhay na hindi mo kailanman pinangarap. Pero may mga kondisyon. Tumayo siya at lumakad papunta sa bintana, tinalikuran ito. Hindi niya kayang tingnan ang mga mata nito sa mga sandaling ito. Mula ngayon, pagpapatuloy niya, lahat ng komunikasyon ay dadaan sa mga abogado ko. Lilipat ka sa isang lugar na pipiliin ko. Ligtas. Pribado. Walang makakaalam. Walang makakapagtanong. Humarap siya muli kay Thea, ang kanyang mukha ay isang perpektong imahe ng kapangyarihan at otoridad. Lumapit siya sa kanyang mesa, kumuha ng isang folder ng mga dokumento na laging nakahanda para sa mga confidential agreements at isang mamahaling pluma. Inilatag niya ito sa harap ni Thea. Pirmahan mo to, utos niya, ang boses ay kasing lamig ng yelo. Tinitigan ni Thea ang mga papel, pagkatapos ay tumingin sa kanya, ang mukha ay puno ng hindi makapaniwalang sakit.
Ito ang magiging buhay ninyo ng anak ko, sabi ni Miguel na may diin sa bawat salita. Tahimik at malayo sa akin. Ang condominium unit ay perpekto. Masyadong perpekto. Mula sa sahig na gawa sa kahoy na kumikinang kahit walang sikat ng araw, hanggang sa mga bintanang mula sahig hanggang kisame na nagpapakita ng tanawin ng buong syudad, lahat ay nagsusumigaw ng karangyaan. Mayroon itong 2 kwarto, isang kusinang puno ng mga modernong kagamitan na hindi alam ni Thea kung paano gamitin, at isang katahimikan na nakakabingi. Ito ang kanyang bagong kulungan. Isang ginintuang kulungan na binayaran ng kasunduan nila ni Miguel de Villa. Sa loob ng 1 linggo, ito ang naging mundo niya. Gigising siya sa isang malambot na kama, kakain ng almusal na binili mula sa isang mamahaling grocery sa ibaba, at gugugulin ang buong araw sa panonood sa mga abalang tao sa malayo na parang mga langgam. Hinaplos niya ang malamig na salamin ng bintana. Dati, isa siya sa mga langgam na iyon, may layunin, may patutunguhan. Ngayon, isa na lang siyang display sa loob ng isang glass box, nakahiwalay at nag-iisa. Ang kalungkutan ay isang mabigat na kumot na bumabalot sa kanya sa bawat oras. Ngayon ang araw ng kanyang unang check-up sa doktor, isang kilalang obstetrician sa isang pribadong ospital na, syempre, ay pinili at binayaran na rin ni Miguel. Inaasahan niyang isang tsuper o abogado lang ang darating para samahan siya, ngunit nagulat siya nang makita ang isang itim na FE na naghihintay sa ibaba, at si Miguel mismo ang nakaupo sa loob, nakatingin sa kanyang cellphone. Ang biyahe papunta sa ospital ay puno ng nakakailang nakatahimikan. Si Miguel ay nanatiling nakatuon sa kanyang trabaho sa telepono, tila isa lang itong obligasyon na kailangan niyang tapusin. Naramdaman ni Thea ang pamilyar na kirot ng pagiging isang transaksyon lamang. Sa loob ng klinika, mas lalong naging mailap ang lahat. Si Miguel ay umupo sa isang sulok habang kinakausap siya ng doktor, ang kanyang presensya ay malaki ngunit malayo. Ngunit nagbago ang lahat nang ihanda ng doktor ang ultrasound machine. Okay, mommy and daddy, masayang sabi ng doktora. Handa na ba kayong marinig ang heartbeat ng inyong baby? Biglang nag-angat ng tingin si Miguel mula sa kanyang cellphone. Ang kanyang profesional na maskara ay tila nagkaroon ng maliit na lamat. At pagkatapos ay narinig nila ito. Isang mabilis, malakas, at ritmikong tunog. Thump-thump. 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 Ang tunog ng buhay sa loob niya. Ang tunog ng kanilang anak. Napahawak si Thea sa kanyang tiyan at hindi niya napigilan ang mga luhang namuo sa kanyang mga mata. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng takot o kalungkutan. Ito ay luha ng pagkamangha. Napalingon siya kay Miguel. Nakatayo na ito ngayon sa tabi ng kama, ang kanyang mga mata ay hindi na nakatingin sa screen ng telepono, kundi sa itim at puting monitor kung saan kumikislap ang isang maliit na tuldok. Sa loob ng ilang segundo, nawala ang estranghero. Ang nakita ni Thea ay isang lalaking tulala, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang emosyon na hindi pa niya nakikita dito dati, isang halo ng pagkamangha at takot. Pananabik? Hindi niya masabi. Ngunit ito ay totoo. Ito ay isang sandali ng koneksyon na hindi nakasulat sa kanilang kasunduan. Kasing bilis ng pagdating nito, nawala rin ang sandaling iyon. Mabilis na bumalik sa dati ang ekspresyon ni Miguel, tumikim, at bumalik sa kanyang upuan. Ngunit para kay Thea, sapat na iyon. Isang maliit na binhi ng pag-asa ang naitanim sa kanyang puso. Kinabukasan, upang labanan ang kalungkutan, pinilit ni Thea ang sarili na lumabas. Naglakad-lakad siya sa isang kalapit na mall at umupo sa isang tahimik na cafe. Habang iniinom ang kanyang decaf na kape, isang babaeng napaka-elegante ang lumapit sa kanyang mesa. Excuse me, ikaw si Alfea Reyes, hindi ba? Tanong ng babae, ang kanyang ngiti ay perpekto at ang kanyang boses ay malambing. Nagulat si Thea. Ako nga. Paano mo nalaman? Ako si Clara Sandoval, pagpapakilala nito, inilahad ang isang kamay na may maninipis na daliri. Head ako ng marketing sa Lumina. I heard about what happened. Sayang, I was looking forward to working with you. Miguel speaks highly of you. Napatanga si Thea habang umuupo si Clara sa tapat niya. Si Clara Sandoval. Ang pangalan ay pamilyar mula sa mga company newsletters dati. Maganda ito, sopistikada, at may kumpiyansa na hindi mo matututunan. Talaga, iyon lang ang nasabi ni Thea.
Naman, sabi ni Clara, ang kanyang ngiti ay hindi nawawala. Miguel is a very private person. Lalo na pagdating sa mga bagay na mahalaga sa kanya. He hates scandals, lalo na pagkatapos ng isang masalimuot na nakaraan. Kaya naman naiintindihan ko kung bakit kailangan niyang maging maingat ngayon. Ang bawat salita ni Clara ay parang balahibo, magaan at hindi nakakasakit, ngunit para kay Thea, ang mga ito ay mailason. Masalimuot na nakaraan? Oh, the past love. Isang malaking pag-ibig na nauwi sa isang malaking gulo para sa pamilya de Villa, kwento ni Clara na parang nagbabahagi lang ng isang lumang chismis. Kaya mula noon, naging napaka-protective niya sa imahe niya at sa kung sino ang pinapapasok niya sa mundo niya. He learned his lesson, kumbaga. He needs someone who understands his world, his responsibilities, someone from the same circle. Ang maliit na pag-asang umusbong sa klinika kahapon ay unti-unting nilalamon ng mga salita ni Clara. Biglang naramdaman ni Thea ang agwat sa pagitan niya at ni Miguel. Siya, isang ordinaryong babae na natanggal sa trabaho. Si Miguel, isang isihi mula sa isang makapangyarihang pamilya. At si Clara, ang perpektong babae na malinaw na kabilang sa mundo ni Miguel. Nagsimulang magduda si Thea. Ang sandali ba sa klinika ay imahinasyon niya lang? Ang pag-aalaga ba ni Miguel ay dahil sa tunay na pag-aalala o dahil lang sa takot sa isang iskandalo? Nang gabing iyon, pagbalik niya sa kanyang tahimik na apartment, may isang malaking baukwet ng mga puting rosas na sumalubong sa kanya sa may pinto. Napakaganda ng mga ito, ngunit ang puso ni Thea ay nanlamig. Kinuha niya ang maliit na sobre na nakasuksok sa mga bulaklak. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan niya ito. Sa loob, isang card na may logo ng Lumina Holdings sa itaas. Nakasulat sa isang eleganteng sulat kamay ang ilang salita. Para sa kalusugan ng bata. Walang ti kumusta ka? Walang di para sa'yo. Ito ay para sa bata. Isang obligasyon. Isang transaksyon. Isang paalala na siya ay isang sisidlan lamang ng isang responsibilidad na kailangang protektahan. Ang lahat ng sinabi ni Clara ay bumalik sa kanya, at ang ginintuang kulungan ay biglang naging mas masikip at mas malamig kaysa dati. May mali kay Miguel de Villa. Sa nagdaang mga araw, napansin niya ito sa sarili. Sa gitna ng isang mahalagang board meeting, ang isip niya ay lumilipad hindi sa mga numero sa spreadsheet, kundi sa itim at puting imahe mula sa ultrasound. Ang mabilis na tibok ng puso. Ang kislap ng pagkamangha sa mga mata ni Thea. Sinubukan niyang isantabi ito. Isa lang itong obligasyon. Isang problemang kailangan niyang pamahalaan. Ngunit ang imahe ni Thea, ang kanyang tapang sa kabila ng takot, ang kanyang pride na hindi kayang bilhin ng pera, ay paunti-unting sumisira sa mga pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang sarili. Hindi na niya natiis. Isang hapon, gamit ang dahilan na magdadala siya ng mga gamit para sa sanggol, nagmaneho siya papunta sa kondominium nito. Kumatok siya sa pinto, bitbit ang isang malaking kahon na naglalaman ng isang crib na kailangan pang buuin. Pagbukas ng pinto, nakita niya si Thea na mukhang pagod, may kaunting dumi sa pisngi, at napapalibutan ng mga nakakalat na bahagi ng crib sa sahig. Malinaw na kanina pa ito nahihirapan. Kailangan mo yata ng tulong, sabi ni Miguel, sinusubukang itago ang ngiti sa kanyang mga labi. Nagulat si Thea sa pagdating niya. Kaya ko to, mabilis niyang sagot, kahit halata namang hindi. Hindi na nagpaalam si Miguel. Ibinaba niya ang kanyang coat, itinaas ang manggas ng kanyang mamahaling polo, at umupo sa sahig sa tabi ni Thea. Akin na ang manual. Sa una, may ilangan. Ngunit habang abala sila sa pag-uunawa kung aling tornilyo ang para sa aling butas, unti-unting nawala ang tensyon. Nagkaroon ng mga sandali kung saan ang kanilang mga kamay ay nagkakadikit habang inaabot ang isang piyesa. Nagkaroon ng sandali kung saan sabay silang tumawa ng baliktad nilang naipasok ang isang panel. Sa mga sandaling iyon, hindi siya ang sihi at hindi rin siya ang babaeng may dala ng kanyang responsibilidad. Sila ay dalawang tao lamang na sinusubukang buuin ang isang kuna para sa isang sanggol na pareho nilang hinihintay. Nang sa wakas ay nakatayo na ang crib, pareho silang napasandal sa pader, pagod ngunit masaya. Salamat, mahinang sabi ni Thea, hindi nakatingin sa kanya. Para sa anak natin yan, sagot ni Miguel. At sa pagkakataong iyon, ang mga salitang iyon ay hindi tunog transaksyon. Mayroon itong init.
Mayroon itong katotohanan. Ngunit ang kapayapaan ay panandalian lamang. Magpapadala na lang ako ng mga tao bukas para ayusin ang lahat ng gamit, sabi ni Miguel, bumabalik sa kanyang easy mode. Mas madali kung propesyonal ang gagawa. Biglang nagbago ang timpla sa silid. Tumayo si Thea, ang pagod sa kanyang mukha ay napalitan ng pamilyar na pagsuway. Hindi mo kailangang gawin yan, Miguel. Kaya kong mag-ayos ng sarili kong gamit. Hindi iyon ang punto, Thea. Mas mabilis. Mas mahusay. Dahil hindi ako sapat na mahusay, sagot ni Thea, ang boses ay may bahid ng sakit. Lahat na lang ba kailangang kontrolin mo? Ang tirahan ko, ang doktor ko, pati ba naman ang pag-aayos ng mga damit ng anak ko? Ano ba talaga ako sa'yo, Miguel? Isa lang bang investment na kailangan mong protektahan? Tumayo rin si Miguel, ang kanyang pasensya ay naubos na. Ginagawa ko ito para mapadali ang buhay mo. Hindi mo ba nakikita yon? Ang nakikita ko ay isang lalaking takot na madungisan ang pangalan niya, kaya sinusubukan niyang kontrolin ang lahat. Sigaw ni Thea, ang kanyang mga mata ay nagsisimula ng mamasa-masa. Hindi ako isang problema na kailangan mong ayusin. Then stop being so difficult, ganti ni Miguel, ang boses ay tumaas na rin. Ang pagiging malapit nila kanina ay nagbigay daan sa isang matinding tensyon. Umalis ka na lang, sabi ni Thea, tumalikod ito sa kanya. Ngunit hindi gumalaw si Miguel. Ang lahat ng emosyong pinipigilan niya, ang pagkaakit, ang inis, ang pagkalito, ay sumabog. Sa isang mabilis na hakbang, hinawakan niya ang braso ni Thea at iniharap ito sa kanya. Bago pa man makapagsalita si Thea, ibinaba na ni Miguel ang kanyang mukha at siniil ito ng isang halik. Hindi ito isang maginoong halik. Ito ay marahas, puno ng pananabik at frustrasyon. Sa una, nanlaban si Thea, ngunit pagkatapos ay naramdaman ni Miguel ang paglambot ng katawan nito, ang pagsuko nito sa halik, ang mga kamay nito ay umakyat at humawak sa kanyang batok. Ang mundo sa labas ay nawala. Ang tanging naroon ay ang init, ang lasa, ang di maipaliwanag na koneksyon sa pagitan nila. Nang maghiwalay ang kanilang mga labi, pareho silang humihingal, nakatitig sa isa't isa ng may pagkabigla. Walang nagsalita. Hindi alam ni Miguel ang sasabihin. Nawalan siya ng kontrol. At iyon ang pinakakinatatakutan niya. Mabilis siyang tumalikod at umalis ng walang paalam, iniwan si Thea na nakatulala sa gitna ng silid, ang kamay ay nakahawak sa sariling labi. Ang ingay ng party ng Lumina Holdings ay hindi makabasag sa katahimikan sa isip ni Miguel. Hawak niya ang isang baso ng champagne, ngunit ang iniisip niya ay ang halik. Ano ang ibig sabihin noon? Miguel, iho. Napalingon siya. Si Eduardo Lim, isa sa mga pinakamatagal na miyembro ng board at matalik na kaibigan ng kanyang yumaong ama, ang lumapit sa kanya. Tito Eduardo, good evening po, bati ni Miguel. May isang minuto ka ba? Tanong ng matanda, ang kanyang mga mata ay seryoso. Dinala siya nito sa isang tahimik na sulok, malayo sa pandinig ng iba. May gusto lang akong sabihin sa'yo, bilang kaibigan ng tatay mo, simula ni Lim. Mag-ingat ka kay Clara Sandoval. Kumunot ang noo ni Miguel. Kay Clara po. Bakit? Huminga ng malalim si Lim. Bago ka pa man dumating, may mga dokumento akong nakita. Ang rekomendasyon na tanggalin sa trabaho si Alfie Reyes galing sa departamento niya. Perma niya ang nandoon. Tiningnan ko pa ulit kanina. Malinaw na malinaw. Para siyang sinuntok sa tiyan. Nanlamig ang kanyang mga kamay. Biglang nag-ugnay ang lahat ng piraso sa kanyang isipan. Ang pagkatanggal ni Thea. Ang pagkakataon na nagdala dito sa bar noong gabing iyon. Ang pagpapakita ni Clara sa CAF para magpakilala. Ang mga makamandag nitong salita. Hindi ito aksidente. Isa itong kalkuladong plano. Isang bitag. At si Thea ang naging biktima. Si Clara ang may pakana ng lahat. Naramdaman niya ang pag-igting ng kanyang panga. Ang kanyang mga kamay ay kusang kumuyom sa kanyang gilid. Isang malamig na galit ang gumapang sa kanyang sistema. Tumingin siya sa kabilang dulo ng ballroom. Nandoon si Clara, nakikipagtawanan sa ibang mga bisita, ang kanyang ngiti ay kasing perpekto at kasing peke ng lahat ng sinabi nito kay Thea. Ngayon, sa likod ng magandang mukha na iyon, ang nakikita na lang ni Miguel ay isang ahas. Biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone sa bulsa.
Kinuha niya ito. Isang text message. Mula kay Thea. Nanginginig ang kanyang daliri habang binubuksan niya ito. 3 maikling pangungusap lang. Pwede ba tayong mag-usap? Tungkol sa nangyari kanina. Palagay ko, nagkamali ako tungkol sa'yo. Isang alon ng pag-asa ang bumangga sa pader ng galit na nararamdaman niya. Hinigpitan niya ang hawak sa kanyang cellphone. Ang kanyang isip ay nagtatalo sa pagitan ng pagnanais na sugurin si Clara at ng pagnanais na tumakbo pabalik kay Thea. Ang apartment na dating parang kulungan ay biglang nagkaroon ng liwanag. Pagkatapos niyang isend ang text message, hindi mapakali si Althea. Nagpabalik-balik siya sa sala, paulit-ulit na tinitingnan ang kanyang telepono. Delivered. Seen. Ngunit walang reply. Ang bawat segundong lumilipas ay nagpapalaki sa kaba sa kanyang dibdib. Ngunit sa ilalim ng kaba, mayroong isang damdaming matagal na niyang hindi naramdaman, pag-asa. Ang halik na iyon. Hindi iyon kasama sa kasunduan. Hindi iyon kalkulado. Iyon ay totoo. At sa katotohanan iyon siya kumapit. Palagay ko, nagkamali ako tungkol sa'yo. Iyon ang isinulat niya. Ang kanyang bandila ng pagsuko. Ang kanyang pag-amin na marahil, mayroong higit pa sa likod ng malamig na sihi na ipinapakita nito sa mundo. Upang abalahin ang sarili, nagpunta siya sa kusina. Binuksan niya ang ref at nakita ang mga sangkap na ipinadala ni Miguel ilang araw na ang nakalipas. Kumuha siya ng manok, toyo, suka, bawang. Magluluto siya ng adobo. Isang simpleng hapunan. Isang bagay na normal. Isang bagay na ginagawa ng mga pamilya. Ang ideya ay nagdulot ng isang maliit na ngiti sa kanyang mga labi. Habang ginigisa niya ang bawang, ang bango nito ay pumuno sa hangin, at sa unang pagkakataon, ang apartment ay naramdaman niyang parang isang tahanan. Sumilik siya sa bintana. Ang mga ilaw ng syudad sa ibaba ay hindi na mukhang malayo at mapanghusga. Ngayon, para na silang mga bituin na abot kamay. Biglang nag-vibrate ang kanyang telepono sa ibabaw ng counter. Mabilis niya itong dinampot, ang puso niya ay tumatalon sa pananabik. Siya na to. Ngunit hindi pangalan ni Miguel ang nasa screen. Pangalan nito ng kanyang matalik na kaibigan, si Karen. Sinagot niya ito. There. Nakita mo na ba, bungad ni Karen, ang boses ay puno ng pag-aalala. Ang alin, nagtatakang tanong ni Thea. Bago pa makasagot si Karen, isa pang text message ang pumasok. Galing sa dati niyang katrabaho. Pagkatapos ay isa pa. At isa pa. Ang kanyang telepono ay biglang uminga sa sunod-sunod na notifications. At lahat sila ay nagtatanong ng parehong bagay. Ano to, Thea? Totoo ba to? Isang link ang ipinadala ni Karen. Isang link sa isang kilalang-kilalang gossip blog. Nanginginig ang kamay ni Thea habang pinipindot niya ito. Ang bumungad sa kanya ay isang malaking titulo, nakasulat sa pula at itim, CFI ng Lumina Holdings, na biktima ng isang gold digger employee. Napatigil sa paghinga si Thea. Sa ilalim ng titulo ay isang litrato, isang malabong kuha mula sa isang cellphone. Siya at si Miguel, noong gabing iyon sa bar. Mukha siyang miserable, at si Miguel ay nakatingin sa kanya. Sa tabi nito ay ang kanyang corporate picture mula sa Lumina, at sa ibaba, isang artikulong puno ng kasinungalingan. Isinulat doon kung paano niya sinadya ang lahat, kung paano niya tinarget ang bagong CEO, kung paano niya ginamit ang isang hindi pa isinisilang na sanggol para makapasok sa yaman ng pamilya De Villa. Ang telepono ay nahulog mula sa kanyang nanginginig na kamay at lumagapak sa sahig. Ang dugo ay tila umalis sa kanyang mukha. Ang bango ng adobo ay biglang naging nakakasulasok. Ang mga ilaw ng syudad sa labas ay muling naging malamig at malayo. Ang kanyang munting mundo ng pag-asa ay gumuho sa isang iglap. Clara! Ang ngiti nito sa calf. Ang mga makamandag na salita nito. Ngayon, alam na niya. Kasabay nito, ang pinto ng apartment ay bumukas ng malakas. Hindi ito katok. Isa itong marahas na pagtulak. Nakatayo roon si Miguel. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng yelo at apoy. Ang init ng halik nila kaninang hapon ay ganap nang nawala, pinalitan ng isang galit na mas malamig pa sa kamatayan. Hindi niya kailangang magsalita. Nakita ni Thea ang sagot sa mga mata nito. Naniniwala ito.
Naniniwala ito sa lahat ng kasinungalingan. Naglakad ito papalapit, hindi inaalis ang tingin sa kanya. Itinaas nito ang sariling telepono, ipinapakita ang parehong artikulo. Ito ba ang gusto mo? Tanong niya, ang boses ay isang mahina, ngunit nakamamatay na ugong. Ang makita ang pangalan ko sa tabi ng pangalan mo sa ganitong paraan? Ito ba ang plano mo mula sa simula? Miguel, hindi. Pakiusap ni Thea, ang mga salita ay hirap lumabas sa kanyang lalamunan. Hindi totoo yan. Pakinggan mo ako, Lee. Pakinggan ka, tumawa si Miguel, isang tawang walang kagalakan, puno ng pait. Ang alaala ng nakaraang pagtataksil ay malinaw na sumasayaw sa kanyang mga mata, tinatakpan ang anumang katotohanan na sinusubukan ni Thea na sabihin. Nagkamali ako. Akala ko iba ka. Pero pare-pareho lang pala kayo. Ang bawat salita ay isang punyal na tumutusok sa puso ni Thea. Lumapit siya, sinusubukang abutin ang braso nito, ngunit umatras ito na parabang siya ay isang sakit na nakakahawa. Tapos na ang kasunduan, sabi ni Miguel, ang kanyang boses ay naging formal at walang kaluluwa, na parang isang abogadong nagbabasa ng isang hatol. Ang mga abogado ko na ang kakausap sa iyo mula ngayon. Tinalikuran niya ito. Miguel, wag V. Pagmamakaawa ni Thea, ang kanyang boses ay basag na sa pag-iyak. Ang baby natin ni. Huminto si Miguel sa may pinto ngunit hindi lumingon. Ang bata ay mananatiling responsibilidad ko. Pero ikaw at ako tapos na tayo. At pagkatapos ay umalis ito. Ang pagsara ng pinto ay umalingaw sa tahimik na apartment na parang isang putok ng baril. Naiwan si Thea na nakatayo, nakatulala sa pintong isinara. Ang amoy na nasusunog na adobo ay kumakalat sa hangin. Ang kanyang mga binti ay biglang nanghina at dahan-dahan siyang napaupo sa sahig. Ang sakit sa kanyang dibdib ay napakabigat na parang dinudurog siya nito. At pagkatapos ay naramdaman niya ito. Isang matalim, bigla ang kirot ang sumaksak sa kanyang puson. Napahawak siya sa kanyang tiyan, isang hikbi ang kumawala sa kanyang mga labi. Isa pa. Mas malakas ngayon. Napahiga siya sa sahig, kinukulot ang kanyang katawan sa sakit. Ang huling imaheng nakita niya bago nilamon ng dilim ang kanyang paningin ay ang galit na mukha ni Miguel, isang imaheng susunog sa kanyang kaluluwa. Umalis si Miguel mula sa apartment ni Thea na may nag-aapoy na galit sa kanyang dibdib. Ang bawat hakbang niya palayo ay isang pagpapatibay sa kanyang desisyon. Ang sakit ng nakaraang pagtataksil ay sariwa na naman at ang mukha ni Thea ay naging refleksyon ng mukha ng lahat ng taong nanloko sa kanya. Ang tiwala ay isang karangyaan na hindi niya kayang ibigay ulit. Pagdating niya sa kanyang kotse, ibinato niya ang kanyang sarili sa upuan at paulit-ulit na sinuntok ang manibela. Ang galit ay unti-unting napalitan ng isang nakakabinging katahimikan. Sa ilalim ng galit, may isang maliit na boses na bumubulong. Ang itsura ng takot sa mga mata ni Thea. Ang kanyang basag na boses na nagsasabing, pakinggan mo ako. Ang text message na puno ng pag-asa na ngayon ay parang isang kasangkapan sa isang masalimuot na laro. Paano kung nagkamali ako? Pinilig niya ang kanyang ulo, pilit na iwinawaksi ang pagdududa. Hindi. Ang ebidensya ay malinaw. Ang artikulo. Ang timing. Ito ay isang perpektong bitad. Biglang tumunog ang kanyang telepono. Isang hindi rehistradong numero. Akala niya ay isa na namang reporter. Sasagutin niya sana ito ng may galit, ngunit nang makita niya ang area code, ang numero ng landline ng condominium, isang hindi maipaliwanag na kaba ang gumapang sa kanya. Sinagot niya ito. Hello? Si Miguel de Villa po ba ito? Tanong ng isang boses na nag-aalala, ang gwardiya sa lobby. Ako nga. Bakit? Sir. Yung unit po ni Ma'am Althea Reyes, may tumawag po kasing kapitbahay, may naamoy daw na nasusunog. Kumatok po kami pero walang sumasagot ti. Bago pa matapos magsalita ang gwardiya, para nang sumabog ang puso ni Miguel. Isang malamig na takot ang biglang pumalit sa lahat ng galit. Itinapon niya ang telepono sa passenger seat at pinaandar ang kotse pabalik, ang mga gulong ay umiskierda sa kalsada. Ang pag-akyat sa elevator ay parang isang kawalang hanggan. Pagdating niya sa palapag, naroon na ang mga gwardiya, sinusubukang buksan ang pinto. Tumabi kayo, sigaw niya. Ginamit niya ang kanyang sariling susi at mabilis na pumasok.
Ang masangsang na amoy ng nasusunog na pagkain ang sumalubong sa kanya. At sa sahig ng sala, sa gitna ng malabong usok mula sa kusina, nakita niya si Thea. Nakahandusay. Walang malay. Thea! Ang sigaw niya ay puno ng isang emosyon na hindi niya naisip na mararamdaman niya, purong takot. Lumuhod siya sa tabi nito, tinapik ang pisngi nito. Thea, gumising ka. Ngunit hindi ito gumagalaw. Napansin niya ang pamumutla nito at ang bahagyang pagkislot ng sakit sa mukha nito kahit walang malay. Agad niya itong binuhat. Habang tumatakbo siya palabas ng gusali, sumisigaw na tumawag ng ambulansya. Ang tanging nasa isip niya ay ang tibok ng puso sa ultrasound. Thump-thump. Thump-thump. At ngayon, baka dahil sa kanya, baka wala na ang tunog na iyon. Sa ospital, ang bawat minuto sa waiting area ay isang torture. Lumabas ang isang doktor, ang mukha ay seryoso. Di Villa. Ako nga. Kamusta siya? Ang bata. Ang pasyente ay stable na, pero kailangan siyang manatili dito para obserbahan. Nagkaroon siya ng bleeding dahil sa matinding stress. Delikado ang sitwasyon para sa sanggol, sabi ng doktor, ang kanyang mga mata ay maihalong pag-akusa. Ano man ang pinagdadaanan ng ina, kailangan niyang iwasan ang anumang uri ng emosyonal na pagkabalisa. Ang susunod na 24 na oras ay kritikal. Ang mga salita ng doktor ay parang mga martilyong pumukpok sa budhi ni Miguel. Matinding stress. Ang kanyang mga salita. Ang kanyang galit. Siya ang may kasalanan nito. Umupo siya sa isang upuan, ang kanyang ulo ay nasa kanyang mga palad. Ang galit niya ay nawala, pinalitan ng isang malalim at nakakaduwal na pagsisisi. Pagkatapos ng ilang oras, pinayagan siyang pumasok sa silid ni Thea. Natutulog ito, ang kanyang mukha ay maputla sa ilalim ng ilaw ng ospital. Isang AC drip ang nakakabit sa kanyang kamay. Umupo si Miguel sa tabi ng kama, hinawakan ang kamay na hindi nakadextrose. Malamig ito. Kinuha niya ito gamit ang dalawa niyang kamay, sinusubukang ibigay ang init ng kanyang katawan, ngunit ang lamig na nararamdaman niya ay nagmumula sa loob. Nakita niya ang sakit sa mukha nito, ang mga tuyong bakas ng luha. At sa sandaling iyon, alam niya ang kailangan niyang gawin. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang pinagkakatiwalaan niyang pinuno ng kanyang security team, isang dating military intelligence officer. Leo, may trabaho ako para sa iyo. Urgent at confidential, sabi ni Miguel, ang kanyang boses ay mahina ngunit matigas. Gusto kong malaman ang lahat tungkol sa blog post na ito. Saan nanggaling? Sino ang nag-upload? Sino ang source? Gusto kong malaman ang lahat. Now. Hindi nagtagal. Si Leo ay mahusay. Makalipas ang 2 oras, isang email ang pumasok sa telepono ni Miguel. Isang detalyadong ulat. Ang pinagmula ng anonymous tip ay isang disposable email address na ginawa sa isang internet cafe sa Makati. Ngunit may kisisi ang cafe. At sa eksaktong oras na ipinadala ang email, isang babae na nakasuot ng malaking salamin at scarf ang nakaupo sa terminal na iyon. Nakalakip sa email ang isang video file. Pinindot ito ni Miguel, ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Ang video ay medyo malabo, kuha mula sa isang security camera. Ngunit habang naglalakad ang babae papalabas ng cafe, saglit itong lumingon sa camera, at sa isang iglap, nahuli ng lente ang kanyang mukha ng walang harang. Kahit sa mababang resolusyon ng video, hindi maikakaila kung sino ito. Ang perpektong ngiti. Ang eleganteng tindig na kahit anong suot ay hindi maitatago. Si Clara. Binitawan ni Miguel ang telepono sa kanyang kandungan. Ang malamig na takot na naramdaman niya kanina ay nag-transform. Ito ay naging isang purong, nag-ielong galit. Isang galit na napakalinaw at napakatahimik na mas nakakatakot kaysa sa anumang sigaw. Siya ang may kagagawa ng lahat. Ang pagpapatalsik kay Thea. Ang artikulo. Ang sakit. Ang pagdurugo. Ang panganib sa buhay ng kanyang anak. Tumingin siyang muli kay Thea na mahimbing na natutulog, ang mukha ay payapa ngunit may bakas pa rin ang sakit. Ang pagsisisi ay bumalik, mas matindi ngayon, ngunit may kasama na itong determinasyon. Nagkamali siya. Hinusgahan niya si Thea batay sa multo ng kanyang nakaraan.
At ngayon, may isang taong kailangang managot. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kamay ni Thea, hinaplos ang buhok nito, at bumulong sa hangin. Babalik ako. Aayusin ko to, pangako. Tumayo siya at lumabas ng silid. Ang bawat hakbang niya sa pasilyo ng ospital ay may bigat, may layunin. Ang sihi na nawala pansamantala dahil sa emosyon ay nagbalik, mas matalas at mas walang awa kaysa dati. Gabi na nang dumating si Miguel sa opisina ni Clara. Sarado na ang karamihan sa mga ilaw sa palapag, ngunit ang ilaw mula sa kanyang opisina ay bukas pa. Kumatok siya ng isang beses bago pumasok. Nag-angat ng tingin si Clara mula sa kanyang mga papeles, ang kanyang mukha ay nagliwanag sa pagkagulat at kasiyahan. Miguel, anong ginagawa mo dito? Isinara ni Miguel ang pinto sa likod niya. Hindi siya ngumiti. Kailangan nating mag-usap. Tungkol saan? Tanong ni Clara, ang kanyang ngiti ay bahagyang kumupas nang makita ang seryosong mukha ni Miguel. Tungkol kay Althea Reyes, sabi ni Miguel, umupo siya sa upuan sa harap ng mesa nito na parang siya ang may-ari ng silid. Biglang naging maingat ang mukha ni Clara. Oh, nakita mo na pala ang balita. Nakakagulat, hindi ba? I'm so sorry you have to go through this, Miguel. Ang kanyang boses ay puno ng peking simpatsya. Hindi kumibo si Miguel. Tinitigan lang niya ito, ang kanyang mga mata ay malamig at mapanuri. Bago pa lumabas ang balitang iyon, may iba na akong nalaman. Halimbawa, nalaman ko kung sino ang pumirma sa rekomendasyon para matanggal siya sa trabaho. Nawala ang lahat ng kulay sa mukha ni Clara. Miguel, hindi ko alam ang sinasabi mo. That was a departmental decision. Huwag, Clara, putol ni Miguel, ang kanyang boses ay mahina ngunit may bakal. Huwag mo akong gawing tanga. Kinuha niya ang kanyang telepono, binuksan ang video, at inilapag ito sa mesa sa harap ni Clara. Pamilyar ba sa'yo ang babaeng yan? Nang makita ni Clara ang kanyang sarili sa screen, kahit malabo, ang kanyang perpektong maskara ay nagsimulang magkabitak-bitak. Hindi ako yan. That could be anyone. Talaga, tanong ni Miguel, hindi inaalis ang tingin sa kanya. Dahil ang IT department ko ay kayang i-enhance ang video na yan. At sigurado akong magmamatch ang facial recognition software sa mukha mo. Gusto mo bang subukan natin? Doon na bumigay si Clara. Ang kanyang mga mata ay napuno ng luha, hindi luha ng pagsisisi, kundi luha ng pagkatalo. Bakit, Miguel? Bakit mo to ginagawa? Bakit siya ang pinaniniwalaan mo? Dahil ngayon lang ako nagising sa katotohanan, sagot ni Miguel, tumayo at naglakad palibot sa mesa, papalapit sa kanya. Bakit, Clara? Bakit mo ginawa to? Dahil mahal kita, sigaw ni Clara, ang kanyang boses ay naging isang desperadong pakiusap. Dahil hindi ako makapapayag na isang babaeng galing sa wala ang sisira sa lahat ng dapat ay para sa atin. Siya ang problema. Siya ang nauna. Ginawa ko iyon para sa atin, Miguel. Para protektahan ka. Para protektahan ako, isang mapait na tawa ang kumawala kay Miguel. Sinira mo ang buhay ng isang inosenteng tao. Inilagay mo sa panganib ang buhay ng anak ko. Hindi yan pag-ibig, Clara. Kabaliwan yan. Bago pa makasagot si Clara, itinaas ni Miguel ang kanyang telepono. Pinindot niya ang stop sa voice recorder app na kanina pa palang tumatakbo. Ipinakita niya ito kay Clara. Nanlaki ang mga mata nito sa takot. Tinalikuran na siya ni Miguel, ang kanyang mukha ay kasing tigas ng bato. Tapos na tayo, Clara, sabi niya habang naglalakad papunta sa pinto. At sisiguraduhin kong pagbabayaran mo ang lahat ng ito. Iniwan niya si Clara na umiiyak sa kanyang opisina, isang wasak na reyna sa kanyang bumagsak na kaharian. Naglakad si Miguel pabalik sa elevator, ang kanyang isip ay malinaw na ngayon. Hindi na siya babalik sa kanyang madilim na penthouse. Ang kanyang pupuntahan ay ang ospital. Ang kanyang misyon ngayon ay hindi na ang protektahan ang kanyang pangalan, kundi ang humingi ng tawad sa babaeng sinaktan niya at ipaglaban ang pamilyang halos wasakin niya. Ang unang naramdaman ni Althea ay ang amoy. Hindi ang amoy na nasusunog na adobo o ang mamahaling pabango ni Miguel, kundi ang malinis, halos walang amoy na hangin ng isang ospital. Ang pangalawa ay ang bigat. Isang mainit na bigat sa kanyang kamay. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Malabo ang lahat sa simula,
ngunit unti-unti, isang figura ang naging malinaw. Nakaupo si Miguel sa tabi ng kanyang kama, ang kanyang ulo ay nakayuko, ang kanyang mga balikat ay tila may pasan na bigat ng buong mundo. Ang kamay niya ay hawak nito, mahigpit, na parabang natatakot itong bitawan. Naramdaman ni Miguel ang kanyang paggalaw at mabilis na nag-angat ng tingin. Ang mga mata nito ay pula at pagod, puno ng isang emosyon na hindi pa niya nakikita dati, isang hilaw, hindi nakamaskarang pagsisisi. Sinubukan ni Thea na bawiin ang kanyang kamay, ngunit hinigpitan ni Miguel ang hawak dito. Thea, sabi nito, ang boses ay basag at puno ng sakit. Patawarin mo ako. Umiling si Thea, ang mga alaala ng galit nito at ng masasakit na salita ay bumalik. Umalis ka na. Hindi ako aalis, sabi ni Miguel, umiling ito. Hindi hanggat hindi mo naririnig ang lahat. Patawarin mo ako, Thea. Sa lahat. Sa hindi pakikinig. Sa pagiging isang duwag. Sa pagsakit sa'yo. Mula sa kanyang bulsa, kinuha nito ang kanyang telepono. Hindi ito nagsalita. Pinindot lang nito ang play. At narinig ni Thea ang lahat. Ang boses ni Clara, sa una ay puno ng kumpiyansa, pagkatapos ay naging desperado. Ang pag-amin nito sa lahat, sa pagpapatalsik sa kanya, sa pagpapakalat ng tsismis, sa kanyang pagka-obses sa yaman at kapangyarihan. At sa likod ng lahat ng iyon, ang kalmado, ngunit matigas na boses ni Miguel na naglalantad sa bawat kasinungalingan. Nang matapos ang recording, tumulo ang mga luha ni Thea. Luha para sa sakit, para sa kawalan ng katarungan, at para sa katotohanang sa wakas ay lumabas na. Tumingin siya kay Miguel. Bakit, tanong niya, ang boses ay isang bulong. Bakit mo ako hindi pinaniwalaan? Hindi naghanap ng dahilan si Miguel. Sinalubong niya ang tingin nito, ang kanyang mga mata ay puno ng kahihiyan. Dahil nasaktan na ako dati. At ginamit ko ang sakit na iyon para maging dahilan para maging manhid. Naging duwag ako, Thea. At sa kaduwagan kong iyon, ikaw ang nasaktan ko. Patawarin mo ako. Walang sagot si Thea. Ngunit sa pagkakataong iyon, hindi na niya binawi ang kanyang kamay. Ang mga sumunod na araw at linggo ay isang mabagal na sayaw ng paghilom. Hindi na bumalik si Miguel sa kanyang malamig na penthouse. Ang upuan sa tabi ng kama ni Thea ang naging opisina at tahanan niya. Hindi siya umalis. Ipinakita niya ang kanyang pagbabago hindi sa mga salita, kundi sa mga gawa. Siya ang nag-aayos ng mga unan ni Thea. Siya ang matyagang nagbabalat ng mga dalandan na ayaw nitong kainin. Siya ang nakikipag-usap sa mga doktor. Sa bawat appointment para sa ultrasound, nandoon siya, hindi na nakatingin sa telepono, kundi sa screen, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa bawat makitang paggalaw ng kanilang anak. Isang araw, sinubukan niyang magluto ng sinigang sa maliit na kusina ng ospital, base sa isang recipe na napanood niya online. Ang resulta ay isang sabaw na napakaasim, pero nang tikman ito ni Thea, tumawa ito. Isang tunay, malutong na tawa. At para kay Miguel, iyon ang pinakamatamis na tunog sa buong mundo. Alam niyang hindi sapat ang mga ito. Ang sugat sa reputasyon ni Thea ay kailangan ding gamutin. Isang umaga, habang nanonood ng balita si Thea Sadsi, biglang lumitaw ang mukha ni Miguel. Nakatayo ito sa isang podyum, napapalibutan ng mga mikropono. Isang live press conference. Kinabahan si Thea. Magandang umaga sa inyong lahat, simula ni Miguel, ang kanyang boses ay kalmado at matatag. Pinatawag ko kayo ngayon para itama ang isang malaking kamalian. Diretsahan at walang pag-aalinlangan, isinalaysay niya ang katotohanan. Ipinagtanggol niya ang pangalan ni Althea Reyes, tinawag itong biktima ng isang mapanirang sabwatan na nagmula sa loob mismo ng kumpanya. Inamin niya ang sarili niyang pagkakamali sa paunang paghusga. At pagkatapos, ibinigay niya ang pinakamalaking sorpresa sa lahat. Dahil dito, pagpapatuloy niya, pansamantala akong magbibitiw sa aking tungkulin bilang CEO ng Lumina Holdings. May mas mahalaga akong responsibilidad na kailangan kong harapin, ang pagiging isang ama. Nais kong ituon ang aking buong atensyon sa kalusugan ni Emma Reyes at sa nalalapit na pagsilang ng aming anak. Napatulala si Thea sa screen. Binitawan nito ang lahat, ang posisyon, ang kapangyarihan, para sa kanila. Ang huling pader na nakapalibot sa puso ni Thea ay tuluyan ng gumuho. Ilang buwan ang lumipas. Ang delivery room ay puno ng tensyon,
Ngunit sa pagkakataong ito ay tensyon ng pag-asa. Sa bawat paghinga ni Thea, nandoon si Miguel sa tabi niya, hawak ang kanyang kamay, pinupunasan ang kanyang noo, bumubulong ng mga salita ng pagmamahal at pagpapalakas ng loob. Kaya mo yan, Thea. Mahal kita. Nandito lang ako. At pagkatapos, isang malakas na iyak ang pumuno sa silid. Ang iyak ng isang bagong buhay. Inilapag ng nurse ang isang maliit na sanggol sa dibdib ni Thea. Napakaliit. Napaka-perpekto. Mayroon itong mga mata ni Miguel. Tumulo ang mga luha ni Thea, ngunit ngayon, ito ay purong luha ng kaligayahan. Tumingin siya kay Miguel na umiiyak din habang nakatingin sa kanilang anak. Ang anak natin, bulong ni Miguel, hinaplos ang pisngi ng sanggol. Si Myozi. Isang hapon, ilang buwan pagkatapos noon, sa isang maliit, ngunit maaliwalas na bahay na may hardin, magkatabing nakaupo sina Miguel at Thea sa sofa. Sa isang basinet sa harap nila, mahimbing na natutulog si Myo ang hapon ay tahimik, payapa. Alam mo, sabi ni Miguel, inaakbayan si Thea. Noon, akala ko ang tagumpay ay nasa bilang ng mga gusaling na itatayo mo o sa taas ng stock market. Pero mali pala ako. Tumingin siya mula kay Myo papunta kay Thea. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal na hindi na kailangang itago. Ito pala yung totoong tagumpay. Isinandal ni Thea ang kanyang ulo sa balikat ni Miguel, nilasap ang kapayapaan na matagal niyang pinangarap. Hinawakan niya ang kamay nito na nakaakbay sa kanya. Hindi sa isang gabing pagkakamali nagsimula ang lahat, naisip niya. Doon nagsimula ang aming pagkakataon. Makalipas ang 3 taon. Ang hangin sa hardin ay puno ng halakhak ng mga bata at amoy ng barbecue. Ang bahay ni na Miguel at Thea, isang modernong bungalo na may malawak na bintanang salamin at isang lunti ang hardin, ay puno ng buhay. Hindi ito kasing laki o kasing grandyoso ng penthouse ni Miguel dati, ngunit ito ay isang tahanan. Ngayon ang 3 kaarawan ni Myo ang kanilang maliit na lalaki, ay hindi na isang sanggol, kundi isang masiglang bata na may mga mata ng kanyang ama at ngiti ng kanyang ina. Tumatakbo siya ngayon sa damuhan, hinahabol ang isang makulay na bola, kasama ang kanyang mga pinsan at maliliit na kaibigan. Mula sa may terrace, pinapanood sila ni Thea, isang malambot na ngiti ang nakapinta sa kanyang mga labi. Hawak niya ang isang baso ng fruit juice, ang kanyang puso ay puno ng isang kapayapaan na dati ay pangarap lamang. Sa tabi niya, si Miguel, na nakasuot ng simpleng polo shirt at shorts, ay abala sa pag-aasikaso ng grill. Wala na ang anino ng malamig at kinakalkulang si. Ang lalaking nasa tabi niya ngayon ay isang asawa at isang ama, na ang pinakamalaking desisyon sa araw na ito ay kung luto na ba ang mga hotdog. Okay na ba yan, chef? Natatawang tanong ni Thea. Lumingon si Miguel, may uling sa kanyang pisngi at ngumiti. Malapit na, Boss Thea. Huwag nating bigin ang ating mga bisita. Kumuha ito ng isang piraso ng inihaw na manok at maingat na inabot sa kanya. Tikman mo. Tinikman ito ni Thea. Perfect, gaya ng dati. Siyempre, sabi ni Miguel, kumindat ito. Lahat para sa reyna ko. Lumapit ito sa kanya at niyakap siya mula sa likod. Ipinatong ang baba nito sa kanyang balikat habang sabay nilang pinapanood si Myo. Tingnan mo siya, bulong ni Miguel sa kanyang tainga. Napakasaya niya. Dahil sa'yo yan, sagot ni Thea, ipinatong ang kanyang kamay sa mga braso ni Miguel na nakayakap sa kanya. Pagkatapos ng kanyang pagbibitiw, hindi na bumalik si Miguel sa posisyon ng C. Nanatili siyang bahagi ng board, ngunit mas pinili niyang pamunuan ang Corporate Social Responsibility Foundation ng Pamilya de Villa. Siya ngayon ang nagtatayo hindi ng mga gusali, kundi ng mga paaralan at mga tahanan para sa mga nangangailangan. Si Thea naman, gamit ang kanyang karanasan, ay nagtayo ng isang maliit na online consulting firm na tumutulong sa mga maliliit na negosyo, isang trabahong kaya niyang gawin mula sa bahay, na nagbibigay daan sa kanya na unahin si Myo. Hindi pagtatama ni Miguel. Dahil sa atin. Hinigpitan nito ang yakap. Minsan, iniisip ko pa rin. Kung hindi ka natanggal sa trabaho. Kung hindi tayo nagkita sa bar na iyon. Ano kaya ang buhay natin ngayon? Tumingin si Thea sa kanya. Siguro pareho pa rin tayong malungkot at nag-iisa, hindi lang natin alam. Ang mga alaala ng kasunduan, ng mga araw ng takot at pagdududa, ay parang isang kwento na lang mula sa ibang buhay.
Ang mga sugat ay naghilom na, at ang mga peklat na naiwan ay nagsisilbing paalala, hindi ng sakit, kundi ng lakas at pag-ibig na nagpatibay sa kanila. Mommy! Daddy, sigaw ni Mio, tumatakbo papalapit sa kanila, ang kanyang mukha ay puno ng pawis at ngiti. Cake! Gusto ko na ng cake. Sabay silang tumawa. Binitawan ni Miguel si Thea at binuhat si Mio ng walang ka. At dito nagtatapos ang makulay na kwento ng pag-ibig ni na Miguel at Thea. Sa aming minamahal na tagapakinig, mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat. Salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at sa pagsama ninyo sa naging paglalakbay ng ating mga bida. Habang isinusulat ko ang bawat kabanata, kasama rin ninyo akong tumawa, umiyak, kinilig, at umasa para sa kanila. Ang kanilang kwento ay naging kwento nating lahat. Sana, sa kanilang paglalakbay, ay may napulot tayong aral na mananatili sa ating mga puso. Isang paalala na ang tunay na pag-ibig ay hindi tungkol sa paghahanap ng isang perpektong tao, kundi tungkol sa pagtanggap sa mga pagkakamali ng nakaraan. Ito ay tungkol sa tapang na magbigay ng pangalawang pagkakataon, hindi lamang sa taong mahal natin, kundi pati na rin sa ating mga sarili. At higit sa lahat, ito ay tungkol sa pagpili, sa araw-araw, na bumuo ng isang magandang kinabukasan ng magkasama, sa kabila ng mga pagsubok. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong saloobin. Anong aral ang pinakanatatak sa inyong puso? Ano ang inyong paboritong eksena? Mangyaring ibahagi ninyo ang inyong mga komento sa ibaba. Ang inyong mga salita ay napakahalaga sa akin. Hanggang sa ating muling pagkikita sa susunod na kwento. Ako po ang inyong lingkod, ang inyong tagapagkwento.